Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa pagkakataong ito ay ating pag-uusapan yung tungkol sa pagiging isang leader. Okay? Pero sandali lang. Baka iniisip nyo, leader lang yan. Ako naman, hindi leader. Parang ganun, no? Pero sandali pag-uusapan natin maigi. Ano ba ang leader? Ang leader ay hindi lamang mayroon kang 1,000 followers o kaya mayroon kang isang grupong hinahawakan sa eskwelahan o sa simbahan o saan man. Ang pagiging isang leader ay yung pamunuan mo ang iyong sarili sa tama. Halimbawa, estudyante ka sa school, mahalaga na kahit wala ka namang hinahawakang grupo, ikaw ay matapat na estudyante, hindi ka nangungupya, hindi ka salaula. Ibig sabihin, maaga kang pumapasok, cooperative ka, talagang responsable ka, nag-aaral kang mabuti. Yan, leadership yan. Leader ka kapag ganyan ka. At napaka-importante niyan. By the way, my name is Gabriel Alinio at isa akong member ng Couples for Christ. At sa Couples for Christ, ako ay isang unit leader o unit head. At meron akong hinahawakan bilang isang unit head na 3 household leaders. At yung bawat household leaders ay meron yan mga members. Yan po yung nasasakupan natin na i-guide natin patungo sa, siyempre, usapin ng kabanalan pagpatating sa Couples for Christ. Pero ito, mahalaga ito yung ating pag-uusapan natin para naman sa inyo at sa ating lahat. Siyempre, yung habit of a great leader. Kasi kailangan, para talagang masabing leader ka, kailangan tama ang mga ginagawa mo sa buhay. Maayos. Number 1 is being proactive. Mahalaga po yung proactive. Ibig sabihin, ang mga bagay-bagay na ginagawa mo sa araw-araw o sa paligid, sa mga ginagawa mo sa paligid mo, kailangan nakikita mong mabuti na ito ay magawa ng maayos or tama. So halimbawa sa bahay mo at siyempre anak ka at hindi ka naman bata, pag nakita mo, alam mo, meron kayong 2 galon ng tubig sa bahay nyo at naubos na yung isa na lang ang natira. Bago pa man maubos yan, bit-bitin mo na yung walang laman na galon at dalhin mo na dun sa tubigan nyo nang sa gayon, ma-deliver yan mamaya at meron na naman kayong reserbang tubig. Yan ay isang halimbawa ng pagiging proactive. Ibig sabihin, hindi mo inaantay na mangyari ang isang bagay saka ka palang kikilos. Kailangan yan ma-develop sa'yo para nang sa gayon, maging mahusay kang leader. Pangalawa ay, sabi nga, begin with the end in mind. Kapag iyan ang dinedevelop mo sa sarili mo, na talagang maging habit mo, na ganyan ka palagi, ibig sabihin, gusto mo maayos ang lahat. Alam mo na kung anong mangyayari. Kumbaga, pag ito ginawa mo, planadong-planado yan, at alam mo na kung anong mga mangyayari dyan. Hindi na yan tsamba-tsamba. Kaya ginagawa mo yan ng maayos, kinukonsulta mo sa mga teachers nyo, sa mga parents, sa mga ibang leaders kung ano ba ang dapat na gawin at paano magagawa ito ng tama. Nang sa gayon, bilang isang leader, pag tinanong ka, yan ba, Brother Gab, yung ginagawa natin, sigurado ka ba na magiging maayos ang resulta niyan? Kapag ang sagot mo hindi ko rin sigurado pero hayaan na natin. Siyempre naman, panghihinaan yung mga followers mo nun. Kaya hindi ka magiging magaling na leader kapag tsamba-tsamba lang ang lahat sa'yo. Pangatlo is, put first things first. Ibig sabihin lang yan, dapat alam mo kung anong priority mo sa buhay. Kung halimbawa, isa kang estudyante, malinaw sa'yo na ang priority mo ay pag-aaral. Sa panahon ngayon na ikaw ay andyan sa eskwelahan, alam mo na ang prioridad mo sa buhay ay mag-aral. Dahil yan ang nararapat at kailangan mo sa panahon ngayon. Hindi ka nag-aasawa, hindi ka dapat nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, at hindi ka rin dapat naghahanap buhay. Kung tutuusin, yan ang pinaka-ideal na ginagawa ng isang estudyante. Focus sa pag-aaral. Kasi time will come, wala ka ng time mag-aaral. Pero ngayon, aral ka muna. Alamin mo kung anong priority mo. Merong isang kwento ng magkasintahan
na sila ay nag-travel papuntang province at sasakay sila ng bus. Nung sila ay sumakay ng bus, bago pa man yun, iniisip na nila baka puno na yung bus, magkataon, hindi sila magkatabi sa upuan. So yung gusto nila, pag mag-travel sila dahil mahaba yung paglalakbay, magkatabi sila. Ngayon, swerte sila dun sa bus na kanilang sinakyan dahil kokonti ang pasahero at talagang makakapamili sila kung saan nila gustong umupo. Ito ang problema. Nung umupo yung boyfriend, gusto niya dun sa bandang unahan. Ang gusto ng girlfriend, sa bandang gitna, sa kabilang banda para hindi mainit. Hindi sila nagkasundo, kaya nag-travel silang magkahiwalay ng upuan. Ang masakit, pagdating nila sa kanilang destination, nagkatampuhan pa at naghiwalay. Bakit? Nakalimutan nila yung priority nila. Sila lang naman ay magta-travel na magkasama at pag sumakay sila ng bus, gusto lang naman nila magkatabi sila. Pero nagtalo pa, hindi nagkasundo. Ano bang gusto mo? Mahalaga pa ba to? Ibig sabihin, ito ba mga pinagtatalunan nyo? Bagamat kailangan, minsan may conflict para dumabas yung wisdom. Pero hindi dapat yan hahantong sa pag-aaway at paghihiwalay. Kasi, ano ba ang purpose? Ano ba ang priority nyo dyan? Bakit nyo ginagawa yan? Simple lang naman yun. Kaya laging tandaan, laging gawin kung ano yung talagang habit na dapat na ginagawa ng isang magiting na leader. Laging tandaan ha, sabi nga, your word will become your action, and then your action will become your habit, and then your habit will become your destiny. Kapag ang bagay na mabubuti at tama ay talagang nagiging nakasanayan mo ng gawin, makatitiyak ka, magiging isa kang magiting na leader.